Kung nandun lang daw siya ng maaga-aga mga kababayan sa budget deliberation ni Inday Sara Duterte doon sa Kongreso, ay baka naipakulong na daw niya ito. Yan ang tila. Tinutumbok nitong si Abante mga kababayan. Congressman Abante ang apelyido pero kung mag-isip, parang paatras mga kababayan. Naanya, naiisip na daw niyang i-contempt itong si BP Sara. Pero mukhang yan daw ang gusto ni BP Sara Duterte eh. Ang makulong daw talaga sa Kongreso mga kababayan dahil para magpaawa. Para sabihin daw ng sambayan ng Pilipino na inaapi si Sara Duterte. Kaya kitang-kita daw mga kababayan itong si Abante na galit daw itong si Sara sa kanila. Ang depensa naman ito si Abante, hindi ako kasali ha sa mga naninira. Shut up, Abante! Oh, as if naman hindi kami nanonood doon sa hearing sa Quad. Oh, isa ka sa mga bida-bida doon eh. Nagdidiin mga kababayan sa mga Duterte. Oh, isa ito. At ewan lang natin mga kababayan kung ano talaga ang affiliation nito ha. May nakapagsabi na nakikipagsayaw din daw ito sa mga taong kagaya ni Franz Castro. Ewan lang natin kung totoo pero mukha nga. Pero ang sigurado lang mga kababayan, ituta ito ni Tamba. Ang ganda ng sasakyan mga kababayan oh. Parang nasa disco sa loob ng sasakyan mga kababayan. Ewan lang natin itong mga kongresistang ito mga kababayan. Bakit? Ang gagara ng mga sasakyan, ang daming pera. Na kung inyong tutuusin, kung inyong bagbabasihan ang kanilang sahod mga kababayan, 200,000 lang naman, more or less, kada buwan. Kaltasan pa yan ng tax. Bakit nagpapatayan sila para makakuha lang ng pwesto dyan sa Kongreso? Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, dahil ang Kongreso ang pinakabulok na institusyon sa bansang ito dahil dyan nakasentro ang kurakutan. Oh, tapos galit ito si Abante mga kababayan dahil tila binastos sila ni VP Sara. Panoorin po ninyo ha. Well, alam mo kung andun lang ako the whole time. Kung nandun lang daw siya. I could have already I could have already cited her in contempt. Yan ang gusto niya sabihin mga kababayan pero naduwag eh. Duwag din itong Wrangler na ito mga kababayan. Alam mo, ang iniisip ko kasi ganito is Christian eh. If I make a motion to hold her in contempt. Takot ka. Takot siya mga kababayan. Gusto niya yun eh. She's waiting for that eh. Bakit hindi mo gawin? We dare you. Sige, next time, i-contempt po si Sara. Siga ito mga kababayan eh. Kawawa yung mga resource person kapag ito ang kaharap mga kababayan dahil hindi ito tumatanggap ng rason. Sarado na ang utak niyan eh. Pero hindi umubra kay Sara Duterte mga kababayan. Para maawa ang tao sa kanya eh. Yun ang gusto niya mangyari na i-contempt siya ng Kongreso. Nagpapaawa daw. Paawa effect. Ikaw, bakit? Ngayon mga kababayan, pumunta doon sa nagpa-interview sa Dilawan at parang nagsumbong mga kababayan na bata. Inapi kami ni Sara. Ikulong siya. Nagpa-victim. Siya na ang biktima ngayon na ha. isa o 2 araw. Para makita na, kita mo, pinipersecute na si Vice President. Sige, we dare you, And I've Abante. been saying that all the while, no? That two things, no? That she would like to feel like she's being persecuted. Bakit hindi? Ito no, mga sinungaling na ito mga kababayan, no? In denial pa rin na hindi nila inaatake ang mga Duterte. Kapatid ni Sara, pati asawa. Pinahiya nila sa Kongreso mga kababayan. Budget ni Sara, tatay ni Sara, kapatid ni Sara. Lahat ng connected sa mga Duterte. Deny pa rin, Abante. And number 2, she believed that all of the questions were scripted. Hindi na sinabi, ikaw lang ang sabi nun. Hindi po lahat ng question scripted ba kababayan dahil mayroon po siya makakampi din doon eh. Makikita naman natin pero ang diferensya lang doon, ang nag-preside mga kababayan ay si Kimbo na alam naman natin na siya ang sumira kay Sara dati eh. Nakipag-ugnayan doon sa mga makakaliwang grupo at siya ang nag-preside ngayon. Di ba napansin nyo? Sa lahat talaga ng mga congressman, pinauna talagang pinagisa kay Sara ay sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas. Una ding nasampal. Tapos yung mga sumunod mga kababayan, walang ibang bukang bibig kundi confidential fund. Mayroon pang mga PowerPoint. Hindi ba yan scripted? Nagtatanong daw mga kababayan pero alam na nila ang sagot. Tapos binibigyan ng intriga. Binanggit niya yun nung huli. Yeah. Oo. Hindi ko na nga lang sinabi eh. Well, my question to you is not scripted. Ito lang, nakakata naman niya. Dahil hindi na scripted mga kababayan dahil alam na niya na hindi siya sasagutin. Ibinanggit niya eh na even if I will be held in contempt, no?
Yun ang gusto niya mangyari actually. Dinidare nga kayo, Abante. Dahil para po kay VP Sara mga kababayan pointless na mga kababayan na idepensa niya ang kanyang budget dyan sa Kongreso dahil mayroon na pong desisyon mga kababayan. Kung hindi man siya kung hindi man siya zero budget dahil obvious naman, 'di ba? Ang maangan pa nga ang mga buhaya mga kababayan ay significantly kakaltasan ang kanyang budget mga kababayan. Siguro ititira na lang ang kanilang sweldo para sa kanyang mga tauhan. Anong gagawin ng kanyang mga tauhan, Aber? Kung wala naman silang programang ipapatupad dahil walang budget. Yan ang gusto nila mga kababayan dahil gusto nila walang kompetensya itong si Tambalustos para sa bigbigay ng tulong sa mga mamamayan. Dapat lahat nakapokus na kay Tamba. Lahat ng tulong bigas, doon kay Tamba. Threat sa kanila mga kababayan 2 billion lang overall ang total budget ni VP Sara compared to 591 billion na spendable ni Tambaluslos mga kababayan. Threatened sa 2 billion ang 591 billion ni Tambaluslos. Oo. So, yun ang palagay ko sa mga sa mga nangyaring ganyan. Planado daw ni Sara Duterte mga kababayan na magpa-content. Sabi nito si Abante na paurong kung mag-isip. Mukhang she was trying to bait congressmen. Bitag para pag kinontempt niya kaawa ng mga tao. Tsaka mukha ba Si Sara magpapaawa? Nagpaawa ba yun nasampal na kayong lahat? Baka gusto mong matulad sa Abante doon sa sheriff. Pero hindi ka napapatulan dahil gurang ka na Ako sa'yo, Abante, gamitin mo na lang iyong natitirang buhay sa paggawa ng mabuti. Mag-repent ka sa iyong mga kasalanan. Pastor po ito mga kababayan Tapos, pagdating dyan sa Kongreso, sumirit ang career mga kababayan. Ewan lang din natin kung ginagawa rin ba nito ang mga gawain ng mga congressman na sinasabing mga buhaya. Anyway, Abante, magbago ka na. kaugnay din dun yung the fact na mag-isa siya nakaupo sa harap ng mga kongresista at binanggit din niya, 'di ba? Sinabi niya, mag-isa lang ako rito, marami kayo diyan, no? You think that was part of the plan? Well, palagay ko, I mean, if she said that somebody told her that the plan of the committee is actually... Huwag nyo nang ipagkaila, Abante, na walang plano dahil ginawa nyo na nga Diba? Ang mga questions mga kababayan with all the PowerPoints pa, lahat nakasento sa confidential fund. scripted. So she made her own plan. Oo, kaya sinabi din niya na kaya ako na lang mag-isa nagpunta dito. Gusto ko ang itanong sa kanya Galit kayo dahil naisahan kayo ni Sara. Oo nga, ikaw mag-isa. Pero ilan ang security mo sa labas? Inisyo na naman ang security ni Sara mga kababayan. Isasagot ba yan? Ungas. Ikaw, magkano ang mo? Ayaw na umamin sa pork barrel mga kababayan pero iniba ang pangalan. Allotment, ganyan, para sa iyong proyekto. Balita namin, gold rush daw kayo dyan, Abante. Tsaka mag-isa siya pero parang siya yung pinaka-nambuli sa mga congressmen no? Dapat lang. Yan lang dapat talaga mga kababayan. Kapag nasa tama ka, wag kang magpapaapi. Hindi nagpapaapi ito si Sara Duterte Yan ang nagustuhan natin sa kanya mga kababayan dito sa mga bully na congressman. Pasensya na po pero yun ang naging tingin ko Mag-isa siya. Buti nga. Matagal niya nang dapat yung isa niyo Pero mukhang siya yung nakapambuli sa inyong lahat Parang ganun yung dating. Nakaka-insulto, no? Para bang... Dapat lang. Na-insulto na daw sila mga kababayan. Ngayon, paiyak-iyak pa. Pa-interview sa mga dilawan. Dilawan na as if naman na pro Marcos talaga. Ate Marcos ito dati mga kababayan yung reporter ng Abayas. Ngayon, BBM my love. Arabang sa aking pananaw, vice president ako, congressman lang kayo. Talaga. Kaya hindi nyo kaya si VP Sara kahit anong gawin nyo, Abante. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na nagpapaawa daw si VP Sara at pinaplano daw talagang magpakulong sa Kongreso? Sabi ni Abante. Post your comments below.